Hi guys, good morning. Update po tayo dito sa Alonso Street sa may Santa Cruz, Maynila, Barangay Zone 313. At ito na po yung update natin guys dito sa Barangay 313. Ayan, naalis na po talaga. As in, okay na po. At yung kabila ay siniminto na. Yan, wala na po yung barangay hall na itinayo po rito. At balik na po sa normal guys. Yan. At ito po yung gate na natakpan dahil nung nakatayo pa yung barangay hall. At okay na po yung hindi na po mainit, hindi na natatakpan yung school ng barangay hall. Kasi grabe naman kasi yung barangay hall mula doon sa may sasakyan na yon na nakaparada hanggang dito po sa may punong kahoy na yan. Napakalaking barangay hall na itinayo dito dati. Pero ngayon okay na po. At wala na yung mga malalaking poste na tinibag dati. At may mga nakalitaw pa na yung malalaking bakal. Saka dun sa kabila. Yan, ito po yung update natin guys dito sa Barangay 313 Santa Cruz sa may Alonso Street. Dito sa may eskwelahan na natapos na po yung kalbaryo ng mga taga rito. Na madadaanan na uli yung bangkita. Yan, ito po yung siniminto na bangkita oh. Yan, tingnan mo naman yung napakalapad oh. Kaya dati-dati yung mga nadaan dito dahil nakatayo pa yung barangay hall dati dito ay dito sa may kalsada. Dito nadaan sa may kalsadang ito. At suspendido ang klase ngayon guys dahil sa bagyong Opong. Opong. Yan, ito po yung pinaka-update natin dito sa 313. Yan, okay na. Nadadaanan na po at itong karugtong ay medyo hindi pa po nasisiminto. Kaya ingat-ingat lang sa pagdaan dito dahil may mga nakalitaw pa ng mga bakal. Baka matuhog po yung mga paa natin dito, mga talampakan. Yan yung mga kababayan natin dito at sa mga estudyante. Ito po yung sitwasyon dito guys. Maulan na panahon. Buti na lang nagbablog tayo ay may payong po tayo. Kaya hindi tayo gaanong nababasa. Pero kapag malakas ang ulan at may hangin ay hindi kaya kahit nakapayong tayo. At open na po ito sa mga anong uri ng sasakyan. Sa lubungan po ito. Wala nang sagabal at lumuwag po ang kalsada dito sa 313. Shoutout sa mga viewers natin dito sa Santa Cruz, Maynila. Ayan. At sa mga nagpapa-update po dito sa 313 ay nanumbalik na po yung bangkita. Wala nang sagabal na nakatayo na barangay hall at mga poste, beam or ano pa man.
Yan, ito na po, clear na po. At ito na yung gate, mabubuksan na uli ito. Yan. Ito na lang po yung counting aayusin, sisimintuhin. Tapos balik na po sa normal. Yan, malaking bagay yung nagawa po ni Mayor Isko na yung bangkita ay naibalik uli sa mga mamamayan, mga tao po rito na talagang para sa daanan lang ng tao. Yan, kasi yung tao nung nakatayo yung barangay hall ay dito na po sa gitna ng kalsada dumadaan. Hindi po safe dahil sa barangay hall na tinayo sa bangkita. At 19 million yung nagasto, napakalaking halaga na naging abo, naging bato dahil lang sa mga korap na mga politiko. Yan, na hindi man lang inisip, na basta na lang nagpagawa na wala sa lugar. Dahil yung bangkita nga po talaga ay daanan ng tao, hindi po para sa barangay hall. Napakalaking pagkakamali po yan na bangkita ay tayuan ng barangay hall. At marami pa po dito sa Maynila na may mga pinuntahan tayo na hindi pa rin ginigiba. Sayang lang yung mga pera, yung mga tax natin ay napupunta lang sa walang kwentang bagay. Dahil lang sa mga politiko na walang ginawa kundi magpasikat, magpapansin sa mga tao na sila ay kuno may nagagawa. Pero hindi po natin alam ay sinayang lang at napunta sa walang kwentang bagay yung pagpapagawa ng mga illegal na barangay hall na sa bangkita itinayo. Kaya marami tayong mga kababayan na nagagalit dahil sa mga politikong korap. Oo, kahit wala na sa posisyon, kahit sa wala sa politiko, sa mga kwan, ay maraming mga magnanakaw talaga, mga korap na mga kababayan tayo. Walang inisip kundi magpayaman na magpayaman, magnakaw ng magnakaw. At hindi po nila inisip yung mga kababayan natin na marami naghihirap. Tapos yung tax natin ay nanakawin lang. Walang mga kabusugan yung mga taong ito. Dahil pa yung mga ganid ng mga boy tree. Yan. Kaya dapat at hindi mo rin talaga masabi mga kaisarugman. Dahil yung mga politiko kapag bago pa lang na nangangampanya ay hindi mo talaga makitahan ng kasamaan. Hindi mo makitaan ng bahid. Dahil kapag nalaban pa lang ay matatamis at napakaganda ng mga sinasabi. Kaya lumilitaw lang talaga kapag sila ay nanalo na. Diyan mo na makikita dahil siyempre malaki ang nagasto sa pagkampanya. Tapos yung sahod magkano lang, milyones ang nagasto ng mga politiko. Tapos ang sahod 70, 100 o pataas. Kaya dyan sila bumabawi kapag nanalo. At dyan natin nakikilala at hindi nga masabi na ang huli dyan tayo nagsisisi dahil nung una pa lang ay kilala natin na sila ay maayos. Kala natin mapagkakatiwalaan. Kaya dyan talaga nakikilala ang isang tao. Kapag nanalo na, dyan mo nakikita na sila ay gahaman pala sa pira.
Oo. Kaya hindi natin masabi kahit sa sunod na halalan. At sasabihin natin ay piliin yung karapat-dapat. Dahil lahat naman talaga ay matitino kapag nangangampanya pa. Pero pag nanalo na ay yung katinuan ay isa ng kaanuan. Isa ng matuturing mo na isang buhaya na napakaganit sa kapangyarihan, ganit sa salapi, ganit sa anumang bagay na walang magawa, magpayaman, magnakaw. Ay yung sabi nga yung isosobo mo na lang ay ninanakaw pa. Grabe, anong batas tayo mayroon? Yan po ang update natin dito sa 313. Yan, napakaalwan na, napakaluwag na po ng kalsada. At yung kalahating bahagi na bangkita ay nadadaanan na. At yung kalahati ay medyo bako-bako pa, pero counting ano na lang, sisimintuhin. Ay okay na po. Okay, hanggang sa muli mga guys. Thank you so much for watching. Salamat sa mga viewers natin na nagsusuporta sa atin. At yung hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel at baguhan po sa ating YouTube ay paki-like and subscribe. At paki-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin ng video. Hanggang sa muli, kita-kita po tayo. Thank you so much. Bye-bye. Love you all.